Sa likuran, sa loob ng lihim na lupain, ang mga tao ay naglalabanan ng maingay. Isang grupo ng mga tao ang umaatake sa harang, habang ang isa pang grupo ay nakatayo lamang at nanonood. Sinabi ng demonyong hari ng 8 sinag kay Kinnan, ang lalaking iyon na nababalutan ng lilang apoy ay si Zhu Zihuang, isang henyo mula sa angka ng naglalagablab na apoy. Likas siyang nagtataglay ng apoy ng sukdulang silangan. Ang 4 na tao sa tabi niya ay sina Gujulin, Jujai, Hisuo at Duyugu. Naisip ni Kinnan, ang bulaklak na inyang 8 mata at ang punong aksis ng immortalidad ay 80 hanggang 70% nasa loob ng lupaing biyaya ng landas immortal. Sinabi ni Kinnan sa kanilang lahat, hintayin nating mabuksan ng mga taong ito ang harang, pagkatapos ay susundan natin sila papasok sa lupaing biyaya ng landas immortal. Ang 3 sinaksuyan, demonyong hari ng 8 sinag, at Xu Shenliang ay sumang-ayon lahat, sige. Sa kabilang banda, isang matandang lalaki ang nagsalita, ayon sa ating naunang kasunduan, kayo ang unang papasok sa loob. Kami ang huling papasok at magtutulungan tayong isara muli ang harang. Malakas na nagmura ang demonyong hari ng 8 sinag, lintik. Masyadong tuso ang mga matandang ito. Kaya't ang 4 na sina Zhu Zihuang ay pumasok sa loob ng yungib, habang ang 2 matandang lalaki ay naiwan para bantayan ang pasukan. Sa langit, sa sandaling iyon, may mga sinag ng liwanag na lumitaw, pagkatapos ay isang grupo ng mga tao ang tumalon pababa. Galit na nagtanong sa matandang lalaki, anong ibig ninyong sabihin? Isang walang may-aring lupaing biyaya ng landas immortal, ngunit hindi ninyo papapasukin ang iba. Itinaas ng isang matandang lalaki ang kanyang kamay bilang hamon, kung hindi kayo sang-ayon, halik kayo't makipaglaban. Sa panig na ito, pinaalalahanan ni Xuyan si Kinnan, sinisimulan na nilang isara ang harang. Ano ang gagawin natin? Walang bahalang sumagot si Kinnan, patayin sila. At sumugod siya patungo sa kinatatayuan ng mga matandang lalaki. Sumugod si Kinnan gamit ang pampilailangit na espada, agad na nagpakawala ng isang hampas na lumulukso sa langit. Ang matandang lalaki sa kabilang panig ay itinaas ang kamay, pinagana ang selyo ng Buddha para sumalag. Sumigaw siya, sino iyan? Isang-isa pang matandang lalaki na nakasuot ng maskara ang mapanghamak na nagsabi, isang hamak na immortal ng lupa ay nangangahas pang mag-ingay dito. Biglang may sumigaw, Kinnan. Bakit ka nandito? Nang marinig ito, ang matandang lalaki na may maskara ay nagtanong, Kinnan? Si Kinnan, ang unang immortal na naputulan ng pundasyon ng daan. Ang matandang monghe sa kabilang banda ay bumigkas ng isang pangalan ng Buddha, Amitabha Buddha. Tagapagbigay Kinnan, ang karmang iyong inutang ay babayaran mo mismo. Sinabi naman ng isa pang lalaki kay Kinnan, sakto. Mayroon pa tayong hindi na pag-uusapang utang. Ngayon, linawin na natin ito. Pagkasabi noon, agad siyang sumugod patungo kay Kinnan. Walang bahalang ginamit ni Kinnan ang pampilailangit na espada para hatiin ang puwersang iyon ng palad. Kasabay nito, ang imahe ng Buddha ay umaatake na rin patungo sa kanya. Naisip ni Kinnan, ang immortal ng langit ay talagang hindi maikukumpara sa isang walang kapantay na pinuno. Kahit nagamitin ko ngayon ang paraan ng pagtatanong sa daan at ang teknik ng espadang yumayanig sa daan, hindi ko pa rin sila matatalo. Mukhang kailangan ko nang gamitin ang jade pendant na ibinigay ni Supremo Changxiao. Kaya't ginamit na niya agad ang jade pendant na ito. Agad-agad, isang hibla ng kalooban ni Supremo Changxiao ang lumitaw. Sumigaw ang mga kalaban, kalooban ng isang siyam na kalangitang supremo. Hindi ko inaasahang binigyan ka pa ni Supremo Changxiao ng ganito kagandang bagay. Sa panig na ito, ikinumpas na ng hibla ng kalooban ni Supremo Changxiao ang kanyang kamay at umatake. Sumigaw si Kinnan, tara na. Kaya't sabay-sabay na lumipad papasok ang 4. Dito, ang kalooban ni Supremo Changxiao ay patuloy pa ring pumipigil sa 3 matandang lalaki. Sinabi ng matandang lalaki sa kanyang mga kasama, mga tagapagbigay, ako at si Haring Immortal na Jiangju ang hahabol kay Kinnan. Kayo ang manatili rito at ayusin muli ang harang, ayos ba? Agad namang sinabi ng isa pa, dito, sapat ng 2 tao ang magbantay. Sasama kami sa inyo. Baka sakaling mayroon pa ring kalooban ng Supremo ang batang iyon, baka hindi ninyo kayanin. Naisip ng matandang lalaki, mabilis talagang mag-isip, hindi nahulog sa bitad. Ganoon na lang. Samantala, sa tore ng libu-libong patong, si Wukyu Zizun ay nakaupo at nagpapahinga, umiinom ng tsaa. Nagmamadaling tumakbo si Zilay papasok at tumawag, kamahalang Wukyu. Mayroon po akong iulat. Sa lugar kung nasaan ang bulaklak na inyang 8 mata at ang punong aksis ng immortalidad, kung saan nagpunta si Kinnan, ay mailumitaw na isang walang may-aring lupaing biyaya ng landas immortal. Nang marinig ito, nabitawan ni Wukyu Zizun ang kanyang tasa ng tsaa. Sumigaw siya, nagangalit ang mga ngipin, ano? Lintik! Bakit ang swerte ng batang iyon?
Pinaalalahanan ni Zilay, hindi pa iyan ang pinakamahalaga. Mula sa silangang lupain at kanlurang lupain, ay may balitang maraming sinaunang guho ang nagsisimula ng magpakita ng mga kakaibang pangyayari. Muling nagsalita si Wu Kuzizun, agad na magpadala ng mga tao para imbestigahan ng malinaw. Sa kabilang banda, sina Kinnan, Xuyan, demonyong hari ng 8 sinag, at Xiu Shenliang ay mabilis na lumilipad papasok. Tiningnan ni Xiu Shenliang ang mga matandang lalaki sa likuran at bumuntong hininga, hanggang kailan ba talaga nila tayo susundan? Tinanong ni Kinnan ang demonyong hari ng 8 sinag, gusto mo pa rin bang maglihim sa akin? Sinasabi ko sa iyo, ngayon, isang hibla na lang ng kalooban ng Supremo ang natitira sa akin. Kapag naubos na ito, wala na tayong anumang alas. Walang nagawa ang demonyong hari kundi sumagot, sige na, sige na. Pagkatapos, dinukot niya ang isang piraso ng buto at sumigaw ng malakas, pakpak ng makalangit na hangin. Agad-agad, sa katawan ng 4 ay lumitaw ang tig-1 pares ng mga pakpak. Mayabang na ipinagmalaki ng demonyong hari ng 8 sinag kay Kinnan, ito ang buto sa binti ng demonyong Panginoon ng makalangit na hangin, kayang pabilisin ang takbo. Nagulat din si Xiu Shenliang at nagtanong, hindi ko inaasahang may ganito kapapalang alas. Sa likuran, nag-usap ang grupo ng mga haring immortal, bumilis na ang takbo nila. Pabilisin din natin ang paghabol. Hinding-hindi natin sila maaaring hayaang makatakas. Pagkatapos, nahabol na ni Kinnan at ng kanyang mga kasama ang grupo ng mga taong nauna sa kanila. Tumingin si Kinnan sa may pintuan at sinabi, mukhang ang grupo ni Zhu Zihuang ay nakapasok na sa loob ng pintuang ito. Nagmungkahi rin ang demonyong hari ng 8 sinag, kung gayon, pumasok na rin tayo agad. Pagkatapos, pumasok na rin ang grupo ni Kinnan sa loob. Isang grupo ng mga tao na nakatayo roon ang agad na nagtanong, sino kayo? Hindi umimik si Kinnan, itinaas lamang ang kanyang kamao. Isang suntok lang niya, tumilapon na ang 2 lalaki. Pagkatapos, sabay-sabay na sumuot ang 4 sa loob ng pintuan. Natigilan si Kinnan at sumigaw, ito ay Nakita nilang 4 sa kanilang harapan ang isang napakagandang palasyo. Sumigaw ang demonyong hari ng 8 sinag, naku, lintik. Ang palasyong ito, hindi kaya ito ang sentrong bahagi ng walang may-aring lupaing biyaya ng landas immortal? Biglang may nagsalita at nagtanong, Kinnan, paano kayo nakapasok? Biglang may isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw, Jith. Anong tunog iyon? Habang naguguluhan pa si Kinnan, sumugod na ang matandang monghe. Isa pang kalaban ang sumugod patungo kay Kinnan at sumigaw, Kinnan, mamatay ka na. Ngunit, isang lalaking may pulang buhok ang malakas na pumigil, sandali. Hindi maaaring makipaglaban dito. Kapag nakipaglaban, ang daan-daang estatwang bato na ito ay magigising at papatayin ang sinumang makipaglaban. Nagalit ang kalaban at nagmura sa sarili, hayop. Nakahinga naman ng maluwag si Kinnan. Delikado. Mapanghamak na nagtanong si Xiu Shenliang, hindi ko inaasahang may ganito palang bagay. Anong klaseng walang kapantay na pinuno? Bakit parang takot lahat? Nakakahiya, sobrang nakakahiya. Mga kalaban na tulad ninyo, wala man lang akong ganang kumilos. Nagalit ang matandang kalaban at sumigaw, ikaw. Nang asar si Xiu Shenliang, ikaw. Ano nang ikaw? Mali ba ang sinabi ko? Sinasabi ko sa inyo, kanina, hindi kami tumatakas. Gusto lang namin kayong paglaruan sandali. Kung talagang kumilos ako, kayong mga hamak lang Napailing na lang si Kinnan at naisip, pwede bang tumigil na sa pang-aasar ang isang to? Mabilis na tinakpan ng demonyong hari ng 8 sinag ang bibig ng mapang-asar na kasama. Sige na, sige na. Hindi mo na kailangang makipagtalo sa kanila. Naiinis na naisip ng walang kapantay na pinunong iyon, paglabas natin dito, hindi ba't nasa awa ko na lang kayo? Hahayaan ko muna kayong magyabang sandali. Sinabi ng matandang monghe sa kanyang mga kasama, tara na. Pumasok tayo sa palasyong iyon at tingnan. Ikinumpas din ni Kinnan ang kanyang kamay at sinabi sa kanyang grupo, sumunod tayo. Sa pintuan ng palasyo ng makintab na salamin, kusa nang pumila ang lahat papasok. Nagsalita ang lalaking may pulang buhok, nang maparito kami kanina, natuklasan naming napakatibay ng palasyong ito. Kahit gamitin pa ang buong lakas sa pag-atake, hindi mabuksan ang malaking pinto. Hindi ko alam kung mabubuksan ng mga nakatatandang haring immortal ang pintuang ito. Sumagot ang isang matandang lalaki, hayaan ninyong subukan ko. Kaya't ikinumpas ng lalaking ito ang kanyang kamay, naglabas ng maningning na liwanag. Isang malakas na dagundong. Isang napakalaking puwersa ang tumama sa pintuan, ngunit walang nangyari. Lumapit din ang kalbong matanda para subukan, ngunit ganoon pa rin ang resulta. Bumuntong hininga ang lalaking may pulang buhok, kahit ang mga haring immortal ay hindi mabuksan ang palasyo ng makintab na salamin na ito.
Napag-alaman ng demonyong hari ng 8 sinag, para mawasak ang malaking pinto ng palasyo ng makintab na salamin na ito, kailangan ng hindi bababa sa 30 walang kapantay na pinuno na magtutulungan. Bukod pa riyan, kailangan ding gumamit ng ilang hindi pangkaraniwang mga kagamitang daan. Sa sandaling ito, nataranta rin si Kinnan at sumigaw, ganoon pala iyon. Sa pintuan ng palasyo ng makintab na salamin, sinabi ng matandang haring immortal sa monghe, ang palasyo ng makintab na salamin na ito ay parehong misteryoso at kakaiba. Tiyak na nakita na ninyo. Hindi kaya mas mabuting tawagan natin ang ating mga puwersa para magpadala ng dagdag na tulong dito. Sumang-ayon ang matandang monghe. Ang matandang mongheng ito ay walang tutol. Sumang-ayon din ang iba. Kami rin. Sa panig na ito, mapanghamak na suminghal si Xu Shenliang, Dithi. Mga inutil. Balak ko sanang kumilos, pero kung may paraan na kayo, magpapakumbaba na lang ako. Pinaalalahanan ng demonyong hari ng 8 sinag ang mapang-asar na kasama, sa ganitong pagkakataon, nakuha mo pang manginis. Hindi mo ba naiisip kapag dumating na ang mahigit 30 walang kapantay na pinuno, makakaligtas pa kaya tayo? Tumawa ng malakas si Xu Shenliang, haha. Ikaw. Akala mo takot ako. Pinaalalahanan ni Kinnan, kahit siyam na kalangitang supremo pa ang dumating, hindi ako aalis. Sinabi ng matandang haring immortal, nagpadala ng balita ang sekta na may malaking kababalaghang nangyayari sa silangang lupain at kanlurang lupain. Ang mongheng may ngiting banal, ngunit may masamang balak ay nagsalita, Amitabha Buddha. Mukhang ang ibang mga walang kapantay na pinuno ay darating dito sa loob lamang ng ilang oras. Naisip ni Kinnan, ang kababalaghan sa silangang lupain ay malamang dahil sa asul-puting bulaklak. Ngunit bakit pati ang kanlurang lupain ay may kababalaghan din? Hindi pa ako nakakapunta roon. Sa sandaling ito, lumingon ang lalaking may pulang buhok at sinabi kay Kinnan, Apa taoistang Kinnan, matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan. Ngayong nakilala kita, talagang hindi ka pangkaraniwan. Nagtanong pabalik si Kinnan, ikaw si? Sinabi ng lalaking may pulang buhok kay Kinnan, ako si Xu Huang, mula sa angkanang naglalakad na apoy. Kinumpas ni Kinnan ang kanyang kamay at sinabi, Kapwa taoistang Xu, kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo ng direkta. Hindi na kailangang maging formal. Sumagot si Xu Huang, talagang matalino si kapwa taoistang Kinnan. Kung gayon, direkta ko lang sasabihin. Nabalitaan kong may hawak si kapwa taoistang Kinnan na isang pambihirang immortal na espada, at ako naman ay isang taong mahilig sa mga espada. Naisip ni Kinnan, paano nalaman ni Xu Huang? Hindi kaya ipinagbili ng Tor ng libu-libong batong na immortal ang impormasyon ko sa kanya? Nag-alok si Xu Huang, kapwa taoistang Kinnan, nangangahas ka bang makipaglaban sa akin? Kung matalo ka, ibigay mo sa akin ang espada niyan. Nang marinig ni Kinnan na may gustong kumuha ng kanyang pagpinailangin na espada, sumigaw siya, ano nang pinagsasabi mo? Ngunit inilabas ni Xu Huang ang isang buto ng apoy, hinawakan ito sa kanyang kamay, at sinabi, Siyempre, kung ako naman ang matalo, ang nilayaw ng immortal na apoy na buto na ito ay mapapasa iyo. Nang makita ni Kinnan ang buto ng apoy na ito, bahagya siyang nag-alinlangan. Nilayaw na immortal na apoy na buto. Sumigaw si Xu Shenliang at ang demonyong hari ng 8 sinag, lintik. Iyan ay isang apoy na kabilang sa nangungunang 10 sa angkanang naglalagablab na apoy. Mukhang para pumayag si Kinnan sa laban, malaki na ang ibinuhunan ni Xu Huang. Nang udyok din ang iba pa, Kinnan, ikaw ang kasalukuyang unang immortal. Hinahamon ka ni Xu Huang. Hindi ka naman siguro takot, di ba? Tama. Ikaw, isang marangal na unang immortal, paano ka tatanggi sa isang hamon? Nang makita ni Kinnan na sinasadya siyang udyukan ng mga ito, masaya siyang sumagot, yamang ganyan ang intensyon ni kapwa taoistang Xu, paano ako tatanggi? Gayunpaman, hindi maaaring makipaglaban dito. Saan tayo dapat maglaban? Nagmungkahi si Xu Huang, hindi kaya mas mabuting gumawa tayo ng panunumpa ng immortal at demonyo. Paglabas natin mamaya sa tansong pintuan, doon tayo maglaban, ayos ba? Umaasa rin akong nagagalang ng mga nakatatanda rito ang aking kahilingan at gagawa muna ng panunumpa ng immortal at demonyo at hindi kikilos laban kay Kinnan habang naglalaban kami. Kapwa taoistang Kinnan, sa tingin mo ba ayos na iyon? Natuwa si Xu Shenliang na nakatayo sa gilid at sinabi, ayos yan. May mapapanood na namang masaya. Naisip naman ni Kinnan, kahit na gusto nilang sirain ang panunumpa ng immortal at demonyo, sa kanilang kakayahan, tiyak na hindi nila iyon magagawa sa loob ng isang oras.
Kaya Trong một tinuro canh niya si giờ Zhu chắc chắn Zihuang cũng at không sinabi, phá được. sige, pumapayag Thế akong là hắn makipaglaban chỉ sa mặt iyo. Trúc Tử Hoàng nói, Ngunit paalalahanan được, muna kita. ta đồng ý tỉ Ang thí với kasalukuyan ngươi. kong antas ng Có điều, kultibasyon ay nasa ta rurok nhắc na nhở ng ngươi immortal trước, ng lupa tu at vi ang hiện aking nay của pundasyon ta ng là daan địa ay tiên muli nang đỉnh phong nabuo. đạo cơ của ta Kaya cũng đã được anumang đúc lại pamamaraan rồi. ang mayroon ka, Vậy gamitin mo nên na. ngươi có thủ đoạn gì Nang thì marinig cứ ito, việc sử nagulat dụng. si Zhu Zihuang at Nghe nagtanong, xong, ano? Trúc Tử Hoàng Muli giật mo nang mình nabuo hỏi, ang iyong pundasyon ng cái daan. gì? Muling Ngươi vậy nagsalita mà si đã đúc Kinan, lại kung được sa đạo tingin ni cơ rồi kapwa sao? taoistang Zhu ay hindi na Tần angkop Nam na lại nói, makipaglaban sa akin. nếu Ayos lang Trúc din đạo yun. hữu cảm thấy không tiện tỉ Nagsimulang thí với mag-alinlangan ta, si Zhu vậy Zihuang. cũng không sao hết. Lalaban o hindi? Trúc Tử May Hoàng bắt đầu pagkakataon pa do ba dự, akong manalo ngayon? đánh hay không Kung đánh, aatras ako sa bây giờ laban hindi mình còn cơ maaari. hội thắng không? Ako ang pangunahing disipulo Nếu ng bỏ angkan ng chiến mà chạy, naglalagablab na apoy. Paano ako không được, aatras ng ganito? mình là đệ tử hạch Kaya't tâm của masaya tộc siyang Lộng Diễm, nagsabi, yamang sao ako có ang thể nag-usa rút sa lui hamon na như ito. thế? Siyempre, walang Thế là dahilan hắn para vui umatras vẻ ako sa nói, laban. nếu đã Kung là sino ta ang chủ động mananalo ước at sino chiến, ang matatalo, đương nhiên hindi sẽ pa không natin có đạo alam. lý bỏ chiến mà chạy. Ngunit, sumingit ang matandang haring Cuối cùng immortal ai para thắng pumili. ai thua vẫn chưa biết được Sandali. đâu. Kinan, Thế nhưng ikaw ang lão unang tiên vương immortal. đã nhảy vào ngăn Noong cản. una, nilipon Khoan mo ang đã. 20 hanggang Tần 30 Nam, walang kapantay ngươi na là đệ henyo. nhất tiên, lúc Ngayon, đầu kung còn ikaw càn lang ang quét lalaban kay 20-30 Zhu thiên Zihuang, tài cái medyo thế. hindi patas iyon. Hiện nay ngươi giao Hindi thủ kaya với mas một mabuti mình kung Trúc ikaw Tử lang ang Hoàng thì lalaban kay có Zhu chút không Zihuang công at sa bằng. apat pang ibang walang Không kapantay na bằng như henyo, vậy. ayos ba? Đi, Nang một makita ni mình người Kinan đối na chiến apat với lang Trúc naman Tử ang Hoàng và idadagdag, 4 thiên naisip tài niyang cái hindi thế iyon khác, problema. được chứ? Agad siyang Tần sumang-ayon. Nam thấy chỉ có thêm Payag 4 đứa sila, khác, syempre ti. nghĩ cũng không phải Ngunit, vấn agad đề. na tumutol ang demonyong Hắn hari liền ng tán walong thành. sinag, hindi maaari. Nếu bọn họ nguyện ý, Kakalabas niyo lang ng ta isang đương nhiên. nilayaon na immortal na apoy na Thế nhưng buto, bác tapos Quang gusto Ma ninyong Vương lập lima tức laban sa giày isa. nảy lên phản đối. Kahit ano pa, ang Không apat được na các người natitira mới ay lấy dapat ra ding một tử maglabas ng diệu kung tiên ano. diễm hỏa trùng. Walang bahalang sinabi Thì ng muốn matandang lấy haring 5 đánh immortal. 1 à? Syempre, maglalabas Có kami thế ng mga nào thì bagay. 4 người còn lại Hindi mo cũng na phải bỏ kailangang ra cái makialam. gì đó chứ. Kung pumayag na si Lão Kinan, Tiên Vương sinong thản apat na nhiên walang nói, kapantay na henyo ang gustong bọn ta tất lumaban? nhiên sẽ bỏ đồ Sa ra. sandaling ito, Cái này không humakbang cần ang ngươi apat na nhiều lời. kasama ni Zhu Zihuang at Nếu Tần sinabi, Nam đã đồng Kinan, ý, hayaan mong vậy kaming thì apat 4 ang vị humarap thiên sa tài iyo. cái thế nào nguyện ý Sumang-ayon xuất si chiến. Kinan. Lúc này, CJ, 4 đứa đi kung cùng gayon, với Trúc Tử pakisuyo, Hoàng gumawa bước ra muna kayo nói, ng panunumpa ng immortal Tần at Nam, demonyo. để 4 người bọn ta tới Pagkatapos, nghênh agad chiến tayong ngươi. aalis dito at Tần maglalaban sa Nam labas tán ng thành. tansong pintuan. Được, Agad vậy na thì làm sumang-ayon phiền ang các vị matandang lập haring lời thề immortal. tiên ma trước. Sau CJ, đó chúng ta lập tức sa rời kanyang khỏi puso, nơi này, naisip niya, tiến hành tutal, quyết đấu ở darating din bên naman ngoài mamaya cánh ang cửa mga thanh tao đồng. mula sa sekta. Lão Tiên Vương Paglipat lập ng tức eksena tán sa thành. labas ng tansong pintuan. Trong lòng Magalang lại na nghĩ, sinabi ni Zhu Zihuang, dù sao bilang người của kinatawan ng tông limang môn lát tao, nữa kay sẽ Kinan, tới. kapwa taoistang Chuyển Kinan, cảnh, sana ibigyan bên mo ngoài kami ng cánh cửa patnubay. thanh đồng. Itinaas ni Trúc Tử Kinan ang Hoàng đại kanyang diện đội 5 pampilay-langit na người cung espada at kính nói sinabi, với Tần Nam. limang kapwa taoista, Tần Nam đạo pakitingnan ang hữu, pampilay-langit xin na hãy espada chỉ sa giáo. aking kamay. Tần Nam Pinuri xách ni đoạn Zhu thiên Zihuang đao sa ra giơ sarili, lên talagang nói, isang pambihirang immortal na 5 vị espada. đạo hữu, Kaya't mời. ginamit niya ang kanyang Nhìn đoạn teknik na thiên đao tinutupok trong na tay apoy na Tần walong Nam, ilang. Trúc Tử Hoàng Gumawa khen ng thầm. hand seal si Gujulin Quả at thật là ginamit một ang kanyang thanh tiên đao sinaunang phi sukdulang phàm. intensyon. Thế là hắn thi Nagpakawala triển naman ra si chiêu Duyuhu thức ng isang atake ng viêm sinaunang diệt Bodhi bát Badha. hoàng thuật. Gumawa rin Cổ ng cự hand lân seal bắt si một Kinan. cái pháp quyết thi triển Isang ra itim na cổ dragon chỉ ang ý. lumitaw sa kanyang Đỗ likuran. Nguyệt Phú đánh ra chiêu bồ Pagkatapos, đề cổ Phật. ikinumpas ni Kinan ang kanyang Tần kamay Nam at cũng bắt một nagpakawala ng cái isang pháp atake quyết, ng một dakilang con dragon hắc na long xuất nagwawala hiện sa phía langit. sau lưng của hắn. Isang malakas na dagundong Sau ang đó, umalingaw-ngaw. Tần Nam vung tay Diretsong đánh ra sumugod ang chiêu. itim na dragon patungo Đại sa Long grupo Hoành ni Thiên. Zhu Zihuang. Một tiếng Ang vang buntot ng lên, dragon ay hắc long humampas cứ sa thế buong xông grupo. thẳng vào chỗ của Sumigaw bọn si Trúc Tử Hiso, Hoàng. ito ba ang lakas ng unang Cái đuôi immortal con sa rồng ilalim đập ng một langit? phát vào cả đám. Muling isiningit ni Xiu Hà Shenliang Sở ang kêu kanyang lên. mapanuyang bibig. Đây Ano ang chính là thực lực ikinagugulat của dyan? thiên hạ đệ nhất tiên Kayang sao. salagi ni Kinan ang Tu tatlong Thần atake Lương mula lại sa chĩa akin. cái mõm chó của Hindi ba't mình vào napakanormal cắn. lang na magawa niya ang Cái này ganito? có gì mà phải Nang kinh marinig ngạc. ito, nagmura sa Tần Nam sarili có ang thể demonyong chống hari đỡ ng 3 walong chiêu dưới sinag. tay ta. Talagang isang Hắn tanga. có thể làm tới mức Mahilig này, magyabang, không mahilig phải pa là rất manginis. bình thường hay sao? Nagsalita si Duyuhu, Nghe xong, apat na kapwa bác taoista. Quang Ma Kung Vương ganito chửi lang tayo thầm. lalaban, wala Thật tayong sự tsansang là một manalo. tên đần vừa thích bốc Ang phét tanging vừa paraan thích ngayon kéo ay thù kung hận. tayo
Đỗ Nang Nguyệt makita Vũ ni lên Su si tiếng. Huang na wala na silang ibang Bốn vị paraan, đạo hữu, sinabi niya, cứ kung đánh gayon, tiếp gawin như na này. natin iyon. Chúng ta không có phần thắng. Pagkatapos, gumawa Cách si Su duy si nhất Huang ng isang hansi. hiện nay, chỉ khi Sumigaw siya chúng ng ta, malakas, umaagos na Trúc Tử apoy. Hoang thấy cũng Mula chẳng sa còn langit, cách nào. bumagsak ang mga tipak ng Hắn bulalakaw liền nói, patungo kay Kinnan. vậy thì làm thế đi. Iwinasiwas ni Kinnan ang kanyang Sau đó, pampilay-langit na Trúc espada. Tử Hoang Isang kết hiwa một lang, cái pháp winasak ấn. nito ang lahat ng umaagos Hắn na hô apoy. to, lưu Nagulat hỏa. siyang nagtanong, Từ Su si trên Huang, trời, iyan lang những ba? tảng thiên thạch cứ Ngunit thế iyon đánh ay xuống isang người pain Tần Nam. lamang. Sa Tần Nam kabilang vung banda, đoạn si thiên đao Duyuhu lên ay quét qua bumibigkas na một ng đường. isang mantra. Một Ang đường body đao ay ỷ hindi phá naman nát puno, hết lưu ang hỏa. salamin ay hindi rin Hắn entablado. ngạc nhiên hỏi Trúc Kung Tử sa simula Hoang, pa lang ay wala namang chỉ có anuman, vậy saan thôi sao? kakapit ang alikabok? Nhưng đó chỉ Isang là puno đòn ng che body mắt. ang Bên napakabilis na này, tumubo sa Đỗ kanyang Nguyệt Vũ likuran. đã niệm chú. Sa ilang sandali lang, Bồ đề ito ay vốn naging không isang phải ganap na cây, puno na. gương trong không phải là đài, Pagkatapos, ang vốn maningning dĩ na không liwanag có mula gì sa hết, puno ng thì body ay chọc đầu bumuhos ra bụi patungo kay trần. Kinnan.
Một Naisip cây niya bồ đề kung sinh trưởng gagamitin vô ang cùng atake nhanh ito sau lưng laban sa hắn, isang ordinaryong chẳng mấy chốc kultibador, mà đã tiyak hóa na thành cây magugulo ang trưởng thành. isipan ng kalaban. Sau đó, Sayang nga linh lang, quang kung từ gusto cây niyang bồ galawin đề ang ảo aking ạt phóng kalooban, ra về malayo pa phía iyon. tần nam. Pagkasabi Hắn thầm noon, nghĩ, iwinasiwas ni nếu Kinan dùng ang chiêu kanyang này pampilailangit na đối phó espada tu sĩ patalikod. bình thường, Ang lahat ng nhất maningning định na có thể liwanag ay khiến tâm nahila thần của patungo đối sa isang phương đại direksyon. loạn. Chỉ đáng Pagkatapos, tiếc, muốn iwinasiwas lay niya động ang ý kanyang chí của mình pampilailangit na thì còn espada kém pabalik xa. patungo kay Duyuwu. Nói rồi, Tần Isang Nam nagitik. vung đoạn thiên đao Si về phía Duyuwu ay sau, nayanig ng những cỗ intensyon ng linh quang espada bị at kéo napasukan hết ng một dugo, phía. habang ang puno ng Sau bodhi ay đó, ganap ng hắn nawasak. vung đoạn thiên đao chém Ngunit, trả sa lại panahon na về ito, phía Đỗ Nguyệt ginamit na Vũ. ni Zhu Zihuang ang kanyang Xoẹt một dalawang phát, kamay para Đỗ gumawa Nguyệt ng Vũ bị handsil đao at ý sinabi, chấn cho thổ Kinan, huyết, nahulog ka sa còn cây bitak. bồ đề đã bị Sa phát ilalim tan ni tành. Kinan, unti-unting Thế nhưng nabuo ang bên isang này, formasyon, Trúc Tử kinukulong Hoàng siya đã sa dùng loob. hai tay kết Ang ấn rồi formasyong ito nói, ay tinatawag na dakilang Tần Nam, formasyon ng apat người na mắc banal bẫy na rồi. nakikipaglaban sa langit. Phía dưới Si Tần Kinan Nam, ay một napalibutan cái sa trận gitna ng pháp dần apat na dần tao. hình thành, vây hắn Pagkatapos, vào sa trong. paligid ni Kinan, Trận apat na pháp này kalaban ang có tên sabay-sabay là na sumugod. Tư Thánh Đấu Natuwa ang Thiên matandang Đại haring Trận. immortal sa labas at Tần Nam pinuri, bị vây vào magaling. giữa bốn người. Sa kanyang puso, Sau naisip đó, niya, sa S ganitong xung quanh paraan, Tần ang Nam có apat na bốn kẻ sinaunang đồng banal loạt na xông nilalang đến. at ang apat na taong Lão nag-set Tiên up Vương ng ở bên formasyon ngoài ay đắc ý maaaring khen ngợi. magtulungan para harapin Hay, si Kinan. trong lòng thầm nghĩ, Sa loob at labas na như pag-atake, vậy, kailangan bốn pa thanh bang niên mag-alala thượng na cổ hindi và bốn mapapatay người si bày Kinan. trận có thể liên thủ Sa đối loob, phó si Tần Kinan Nam ay nanatiling trong ứng ngoại kalmado. hợp, còn lo Walang không bahala giết niyang được Tần Nam hay iwinasiwas ang sao? kanyang pampilailangit na espada Tần at Nam bên trong nagpakawala ng vẫn isang bình chân atake như ng vậy, walang hanggang hai ilang na thản isang nhiên hiwa. vung đoạn thiên đao